Magandang umaga, Pilipinas! Ito ang tagapagbalita mo, Radyo 3. Sa programang ito, ating susuriin ang isa sa pinakamalaking hamon ng ating bansa, ang matinding kahirapan. Hindi ito basta mga numero, ito yung mga buhay na nasasadlak sa hirap, pagtitiis at pag-asa. Ako si Natanya Christian Saclao at sasamahan ko kayo sa paglalakbay. Mula kay Alisa, isang ulat mula sa isang komunidad na direktang nakakaranas nito. Narito ako sa barangay sa Bataan. Makikita ninyo ang mga simpleng tahanan, karamihan ay yari sa kawayan at yero. Nakapanayam ko si Aling Marites, isang ina na nagpapalaki sa kanyang 2 anak. Ayon kay Aling Marites, sa sobrang hirap nila sa buhay, hindi niya nakapag-aral ang kanyang mga anak. At may mga panahon na sila hindi nakakain, ang kanyang karanasan ay sumasalim sa kalagayan ng maraming Pilipino. Ayon sa PSA, 23.7% o 26.14 million ang nasarali ng hingin ng kahirapan, halos isang kapat ng ating populasyon. Maraming salamat, Alisa. Talagang ang kahirapan ni Nanay Marites ay ang mga problema din ng karamihan ngayon. Kung kaya natin ang pagsusuri ni Nathan sa mga ugat ng problemang ito. Maraming salik ang nagdudulot ng kahirapan sa Pilipinas. Una na rito ang hindi pantay na pamamahagi ng lupa at yaman, ang malakas na impluwensya ng mga political dynasty at ang mga institusyong nakikinabang sa pagsasamantala. Simula pa sa panahon ng pananakop ng Espanya at Amerika, ang pag-unlad ay nakasentro lamang sa mga pangunahing lungsod gaya ng Maynila, na nagresulta sa lumalaking agwat sa pagitan ng mayayaman at mahirap. Pinalalala pa ito ng korupsyon, mainang pangangasiwa ng pamahalaan at limitadong akses sa edukasyon. Ako si Nathan Janelle at ipapasok ko na kay King Elron ang tanong, ano ang ginagawa ng gobyerno para malutas ang problemang ito? Salamat, Nathan. Layunin ng gobyerno na ibaba ang poverty incidence sa 13.2% sa 2025 mula 15.5% naman noong 2023 at 18.1% noong 2021 na nag-angat sa 2.4 million ng mga Pinoy mula sa kahirapan. Dahil sa matatag na labor market at bumababang inflation, inaasahang magpapatuloy ang pagbaba nito. Target ang 6 to 8% economic growth at 2 to 4% food inflation upang maabot ang single-digit poverty levels pagsapit ng 2028. Sapat na ba ang ginagawa ng gobyerno para mapuksa ang kahirapan? Para sa maraming eksperto, susi ang sustainable development. Naniniwalang mga ekonomista na ang paglikha ng maraming oportunidad sa negosyo at ang pagpapalakas ng agrikultura ang magbibigay ng pangmatagalang solusyon. Tama, Nathan. Kailangan natin bigyan pansin ang kakulagayan sa dekalidad na edukasyon sa serbisyong pagkalusugan, lalo na sa mga kanayunan. Kahit may Universal Access to Quality Tertiary Education Act, marami pa ring estudyante ang hindi nakakapagtapos dahil sa kahirapan. Dapat ding palakasin ang mga social protection programs para sa may hirap. Ang 4Ps, Pantawid Pamilyang Pilipino Program, ay isang magandang simula. Ngunit, kailangan natin ng mas ang matagalang solusyon. Malaking hamon ng kahirapan, ngunit hindi imposible. Sa pagtutulungan, makatarungan at epektibong programa at mabuting pamamahala, makakamit natin ng mas maunlad at pantay na kinabukasan para sa lahat. Hamon ng kahirapan, ngunit hindi ito katapusan ng ating paglalakbay. Ito ay tawag para sa pagbabago, isang inspirasyon para sa pagkilos. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Harapin natin ito ng sama-sama. Ako po si Natanya Christian Saclao. Ako naman si Alisa Afable. Ako naman si King Elron Matthews. At ako naman si Nathan Legacho. At dito nagtatapos ang tagapagbalita ko at tagapagbalita mo, Radyo 3. Come along.